Kumustahin natin ngayon si Nanay Gregoria kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, bakit hindi na raw pina-chemotherapy itong si Nanay Gregoria? Actually, nagkasundo yung pamilya, yung 6 niyang anak, yung mga apo, na wag na chemotherapy kasi baka daw hindi kayanin ni Lola Gregoria dahil syempre factor yung age niya, 69. Mahina. Yung pangangatawan niya, talagang payat siya. Sabi niya nga sa akin, mahina na rin siyang kumain. At yun nga, hindi na siya masyado makakain ng mga solid food. Kaya inisip ng pamilya na baka hindi kayanin ni Lola at nagharap sila ng ibang option na treatment para sa kanya. At meron namang binigay pa yung doktor tulad nga ng radiation at surgery. Yeda, hirap na siyang makahinga dahil sa bukol. Wala bang agarang solusyon para dito? Unfortunately, Pops J, wala. Yun nga yung gusto ng family na sana man lang may gamot na maibigay para matulungan si Lola na maibsan yung hirap niya sa paghinga, pero wala daw binigay na gamot yung doktor sa kanila. Kaya sabi nga ng matanda, talagang ito yung struggle sa akin, ma'am. Dito ako hirap na hirap pagdating sa paghinga ko kasi sinasanay ko na sa bibig na rin ako humihinga. So imagine, Pops J, kapag kakain siya, doon na rin siya sa bibig niya humihinga. Yeda, bakit daw sinundot ni Lola ng cotton buds yung kanyang ilong nung may sipon pa lang siya? Yun na nga, Pops J, kasi ang punot dulo nung lahat. Kwento kasi sa akin ng kanyang apo, si Januel, last year, mga Burmats daw, hindi nawawalan ng sipon yung kanyang lola. Pagdating ng November, mga 1 week yun, hindi na daw makahinga yung kanyang lola, laging barado yung ilong, siguro irritable na, nahihirapan ng huminga. Ginawa ni Lola, kumuha ng cotton buds at tinusok yung ilong. So siguro napadiin daw yung sundot ng kanyang lola. Ayun, non-stop daw yung pagdurugo. Kaya agad nilang sinugod sa ospital at doon na nga nag-start na inoperahan na si Lola. Kaya linawin lang natin na yung pagsundot ng cotton bud sa ilong, iyon ba talaga ang ugat kung bakit siya nagkaroon ng cancer o na ano lang, eto lang yung nagsimula? Actually, ayun yung parang nag-trigger, ayun yung sabi ng family kasi nagkaroon nga siya ng nasal polyps. Actually, ang cause kasi talaga ng nasal polyps pag nagkaroon ng infection, yun nga, ng allergy. So, doon nagsimula sa part sa na sugat? yun. Yes, nagsimula doon talaga sa bara. At yung natusok, doon na siya nagkaroon pa ng mga infection, kumbaga. Naoperahan pa ang kanang bahagi ng ilong niya nung una. Hindi ba ito nakasama sa cancer niya? Yun nga, Pops Ray, ang duda ng family. Pero syempre, ayaw naman nila magsalita ng tapos dahil gusto pa rin nila na matuloy-tuloy yung gamutan ni Lola. Pero kasi, Pops Ray, nung naoperahan siya ng end November, naging okay naman daw si Lola. Bumalik sa dati, naging okay yung paghinga. Kaya lang January, bumalik na naman. Kaya yung family medyo hesitant na ipa-opera ulit, igalaw ulit yung ilong ng kanilang Lola. So tinanong sila na, Doktor, anong gusto nyo? Surgery, chemotherapy, or radiation? Ayaw na po namin ng surgery. Radiation na lang po tayo. Okay, radiation. Posible raw bang maggamot sa radiation therapy itong tumor sa ilong ni Nanay Gregoria? Actually, ayaw magbigay ng doktor ng false hope pero sinabihan yung family na may pag-asa. May pag-asa. Basta tuloy-tuloy yung gamutan, wag natin ihihinto. At ayun nga, iniintay na lang nila, Pops Ray, yung schedule ng sa gayon ay masimulan na itong radiation ni Lola. Yun nga lang, Pops Ray, pera syempre ang kailangan. Ayun. Yeda, sino ngayon ang nag-aalaga kay Lola Gregoria at paano nila tinutustusan yung kanyang gamutan? Tapos kaya nakatutok sa kanya sa pag-aalaga yung kanyang dalawang apo, si Januel at saka si Jana May. Sila yung tumitingin kay Lola, sumasama sa ospital. Pero Pops Ray, talagang kulang sila sa pinansyal kasi yung 6 na anak ni Lola nga ay mga farmer. Kaya kailangan po nila talaga ng pera para nang sa gayon matuloy-tuloy nga yung gamutan ni Lola kasi Pops Ray, hindi biro ang radiotherapy. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.